What's up mga kapatid? So ngayon guys, ito tuturo ko sa inyo yung mga dapat ninyong malaman pa sa inyong mga creator studio, lalong-lalo na sa mga bago or mga nag-uumpisa pa lang sa streaming guys at hindi pa kabisado ang meron sa creator studio at kung ano yung mga kakayahan nito. And guys, sisingitan ko na rin to ng mga ilan-ilan sa ating tanong about sa monetization na hindi natin maintindihan kung bakit nga ba meron tayo nun at kung kailangan nga ba natin yon ayusin. Again mga kapatid, take note lang ha, nasa gaming tayo, okay mga kapatid? So guys, ayan, para maging malinaw muna ang lahat. Again, it's all about gaming. Kasi mga kapatid, may ibang page. It's business page, food page, shopping page. Tayo ay nasa gaming page. Okay? So, ika-clarify ko lang sa inyo yan. Bago natin ituloy itong usapan na to. Ikaw ba'y naghahanap ng mga stream graphics, stream design na animated, na high quality and walang copyright? So, saktong-sakto ka mga kapatid natin dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng streamer and content creator. So, nandito na ang lahat mga kapatid natin. Pwede ka mag-search ng overlay and madadirect ka sa window na to at ipapakita sa iyo ng Own.tv ang iba-ibang team na babagay sa iyong live streaming. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dyan. Once you purchase, may option ka kung gusto mo ng single pack or a package. Pero ay mas recommended na package na yung bilhin ninyo para kompleto na kayo guys. Meron na kayong scene transition na stinger kagaya nyan. At syempre mga kapatid, mga new panels and alert sound. And meron din mga animated overlay para sa yung live streaming and animated webcam overlay and everything guys, and lahat ng yan, it's all animated. So grabe ang Own.tv mga kapatid natin. Again guys, alam ko medyo namamahalan kayo sa mga nakakaalam na sa Own.tv. So mga kapatid, meron akong sikreto dyan. Punta lang kayo dyan sa akin link na makikita nyo sa screen or sa description box, www.own.gg/boss_Lucio. And mga kapatid, magkakaroon kayo ng 50% off dyan mga kapatid once you apply the word Lucio. Sobrang laking tulong noon para sa lahat ng mga streamer na gusto mag-step up ang kanilang stream layout. So ayos, di ba? Own.tv lang. And guys, talagang bad hair day tayo ngayon at nakakainis man talaga. Meron talagang araw na hindi susunod sa iyo ang buhok mo. So kailangan ko na siguro magpagupit, no? Tara, umpisahan na natin. Hindi alam ng mga bago guys, ito nga ang cross-posting. Ang cross-post mga kapatid, dati yan ang isa sa mga sikreto para magkaroon ka ng malaking viewers. Kung meron kang extra page na ikaw din ay admin or editor guys, pwede kang mag-cross-post ang iyong live stream doon sa another page. And mga kapatid, ang maganda dito, example yung main page ko, example the Boss Lucio page, mga kapatid natin, kunyari lang, meron akong 1,000 followers lang. Pero meron akong page na merong 1 million followers. So guys, sobrang advantage no. Once na nag-cross-post ako doon sa page ko na may 1 million followers, alam nyo na. Siyempre mga kapatid, 1 million followers, malaking bagay yun. Malaki ang marireach no. So yun yung mga kapangyarihan ng cross-posting. Dati, naabusado ito. So ginawa ni Facebook mga kapatid, pinalitan niya ang sistema ng cross-posting ngayon. Dati mga kapatid natin, kung sino po yung may original na live, kung saan po yung page na kung saan ka nag-live, and then mga kapatid, nag-cross-post ka dito sa page na to sa may 1 million followers, nag-cross-post ka sa may 500 followers, and ang lahat ng yan, makukuha mo yung stats. So, ang swerte is yung original na nag-live. So, yun yung sikreto ng cross-posting dati. And that's why mga kapatid, na abusado ito kasi marami pong mga lalaking page na nagpapabayad para mag-cross-post sa kanila. And then guys, syempre, alam nyo na, si streamer, instant, malaki viewers. Magtataka kayo, ang liit lang ng followers nito pero ang laki ng viewership. So, ngayon mga kapatid natin, tinago na yan ni Facebook. Pwede pa rin naman ang cross-post. Same lang mga kapatid natin sa original na page kung saan ka nag-live and then nag-cross-post ka sa isang page na may malaking fan base or malaki ang followers, parehas pa rin namang naka-live stream yon. Pero mga kapatid, yung stats nito ay depende na sa page kung ilan yung nakuha niya. Malalaman nyo na lang yan guys pagtapos ng live, makikita nyo sa Creator Studio nyo. Example mga kapatid natin, nag-live ako kay Boss Lucio and then nag-cross-post ako kay Mobile Legend Philippines. And then after ng live mga kapatid, makikita ko sa Creator Studio ko, sa Boss Lucio mga kapatid, kung ilan lang talaga yung nakuha kong minutes view, 3 seconds view,
and everything na stats. And same thing mga kapatid natin, ganun din kay Mobile Legend. Makikita niya rin kung ilan yung nakuha niya sa live stream na yon. So yun yung nangyari ngayon sa cross-posting. Medyo ang downside nun mga kapatid, syempre kung mahina yung page mo, yan, nagkaroon ka ng malaking viewership kasi nga naka-cross-post ka sa malaking page. Yes mga kapatid, mayroon kang malaking viewership, pero ang tanong, gaano nga ba kalaki ang naibigay mo doon sa viewership na yon? Nagets mo ba ako? So malalaman nyo yan sa Creator Studio nyo. Hindi kagaya dati mga kapatid natin na pag-away pumalo sa 2,000 viewers pataas mga kapatid. Expected mo na yan, ang minutes view mo yan nasa around 20,000 to 30,000 na. Kasi nga mga kapatid natin, nakukuha mo yung lakas ng ibang page. Pero ngayon nga guys, kung ano ang nakuha ng bawat page sa mga nag-cross-post, yun lang talaga yung stats. So ngayon, ano pa rin na maganda para dito? Maganda pa rin para dito, syempre mga kapatid, kahit na maliit yung nakuha mong stats, syempre, na-boost ka, nakita ka ng mga tao, and everything. Kumbaga, parang instant ads ka sa mga laking fanbase. Yes, example na lang dito sa cross-posting, nakikita natin yung mga sikat na Mobile Legends streamer. Once na may event si Mobile Legend and naka-cross-post po ito, kanila Zapnu, kanila Doggy, kanila Chooks, kanila Wrecker, at kung sino-sino pang mga Mobile Legends streamer na sabay yung live stream mga kapatid doon sa MPL. So mga kapatid, marami nagtatanong sa akin yan, bakit sila nakakapag-live ng MPL? Unang-una mga kapatid natin guys, sila ay partner ni Moonton. Kung hindi naman partner ni Moonton, it's okay basta merong aprobado ng Moonton na po pwedeng mag-cross-post sa kanila. Magkaiba po yung kukuhanin nyo po yung link ng live and then lalagay nyo sa OBS nyo and then ilalive nyo po sa inyong mga Facebook page. So yan yung isang power tool mga kapatid natin ng Creator Studio, the cross-post. Ang maganda dyan, kung may mga kaibigan kayong mga malalaking page, yan, kausapin nyo and mag-cross-post kayo doon, gawin kayong admin, and malay nyo, di ba mga kapatid, instant ads yun. Syempre guys, mapopromote kayo. At the same time mga kapatid, mabilis ang pag-angat nyo kasi pag natulungan kayo ng mga malalaking page para maka-cross-post, alam nyo na guys, again, instant boost yun. So punta naman tayo sa monetization. Hindi ko na pag-uusapan dito yung stars kasi guys, napakadali lang naman ayusin ng Facebook stars. Once na nagkaroon ka na ng level up badge, makikita mo naman sa Creator Studio mo na kailangan mo mag-apply for the stars para masendan ka na nga ng stars, and then hihingi yan ng mga detail, and napaka-basic lang naman ng mga detail dong guys. Pwede siyang humingi ng PayPal or bank, and then guys, pilapan nyo lang name, city, address, bank details, Swift code, and then that's it. Simpleng-simple lang yon mga kapatid. Hindi na masyadong ginagawa ng instruction yon. And then guys, about sa tax, napaka-simple lang nun guys. Sa tax, sasagutan nyo lang naman guys yung Web 8 or Web N8. I don't know what is that mga kapatid natin. Basta it's a tax from the US. Okay, so hindi ko na gagawa ng tutorial yun, and kahit gustuin ko man siyang gawa ng tutorial about doon, wala akong extra page na available for level up, so hindi ko magagawa, pasensya na. So ngayon mga kapatid, meron tayong mga nakikita na bago sa ating monetization. Ito nga ang online paid events, instant articles. Yung iba mga kapatid, yung stream ads, again, the stream ads is available lang for the partners. Ito yung mga kapatid natin na pa nag-live stream kayo, may napapanood kayong ads. Para naman sa mga streamer mga kapatid natin na may ads sila pero wala silang in-stream ads option sa kanilang Creator Studio, alam nyo na ang ibig sabihin yun. De joke lang mga kapatid. Automatic yon, kagaya dito sa YouTube mga kapatid. Once na hindi ka pa monetize, kahit po may ads ka, hindi pa po pumupunta sa account mo yon, kasi nga mga kapatid natin ay Facebook mapupunta yun or kay YouTube guys. Okay, so yung mga may ads dyan na maandar, alam nyo na ang ibig sabihin nun guys. Sinukuha yon ni Facebook. Para naman sa mga partner mga kapatid natin, pag may stream ads na kayo, syempre mga kapatid, makikita nyo naman yung earnings nyo dyan once na nagkakaroon kayo ng mga ads, kung ilan yung ads na lumabas and kung ilan yung kinita nyo per live or per video. So dito tayo sa instant articles and paid online events. Okay, unahin na natin yung paid online events. Napakasimple po mga kapatid natin, nandun na kaagad sa pangalan pa lang, dapat alam nyo na siya. Paid online events. Okay mga kapatid natin, ang paid online events mga kapatid, syempre binayaran ka, kaya nga paid. Okay, events, events mga kapatid natin. Online, online mga kapatid natin. Alam niyo na, diba? Hindi ko na kailangan na-explain. Example mga kapatid, si Boss Lucio, kinuha ko as a guest or as a host ng isang event, and then mga kapatid, ilalive ko to sa aking Facebook page. So yun mga kapatid natin, yung paid online events mga kapatid natin. Nag-host ako, and then nag-appearance ako doon mga kapatid, and then mga kapatid, ginamit yung aking page para sa event na yon, and then mga kapatid, binayaran ako. So next natin mga kapatid,
instant articles. Ang instant articles mga kapatid natin, actually hindi yan ganon ka-importante sa mga gaming page. Kung ikaw ay mga news page or mga article page, kailangan mo na yan. Dahil mga kapatid, ang instant article medyo magastos. Ito ay kailangan mong gumawa ng sarili mong domain. Ano yung domain? Ito po yung sarili mong website. Alam nyo ba mga kapatid kung magkano magpagawa ng sarili mong website? So yan yung mga isang kailangan mo pag gusto mong ituloy yung instant articles. Pangalawa mga kapatid na kailangan mo dyan, it's kailangan magaling kang magsulat. Noong unang panahon mga kapatid, hindi uso ang mga video. Lahat ng tao ay nagbabasa sa dyaryo. So yung mga nakikita nyo sa dyaryo, it's article mga kapatid natin. So pinagkaiba lang, parang i-dyaryo, parang online dyaryo na ang nangyayari. So gagawa ka ng istorya, magta-type ka and everything. That's a article. So kung may time ka pang gumawa ng mga ganyan, po pwede naman. Pero yun na nga, kailangan mo yun nilagay sa website mo, and then si website mo, ililink mo yan sa iyong monetization tools, sa instant articles, and then mga kapatid natin, mag-a-ads yan kusa sa mga Facebook user sa buong mundo. Yun naman yung maganda doon. Syempre mga kapatid, maganda English na gawin ninyong vlog. Again mga kapatid, magkaiba po yung vlog na letter B, kasi vlog yon, video yon. Iba rin yung vlog na letter B. So yun yung kailangan nyo sa instant article, yung vlog na letter B. Gagawa kayo ng articles, and then mga kapatid, i-create ang ads doon. Yung mga nakikita nyo guys na mga binabasa nyo minsan ng mga ABS-CBN News or GMA News, mga kapatid, makita nyo may Toyota na picture, mga kapatid, biglang may mga sumasayaw-sayaw sa gilid guys. Yun yung ads na pwede nyong kitain pagdating doon. Again guys, hindi yan madali. Mahirap pong gumawa ng instant article. So guys, hindi talaga siya recommended sa gaming. Kasi mga kapatid, sobrang kakainin yung oras nyo dyan. Yun na nga, maglalabas kayo ng malaking pera para sa inyong sariling domain. Nakuha na po. So guys, huwag na nyo masyadong intindihin yung instant articles. So ano pa ba mga hindi alam masyado ng mga baguhan dito sa Creator Studio? Nandito na nga guys ang Brand Collab Manager. Ang Brand Collab Manager mga kapatid natin, sa totoo lang, pwede naman tayo maglagay ng kahit anong collab dyan. And then makikita nyo guys, may nakikita kayo mga streamer na may nakalagay paid events or sponsored mga kapatid natin. Yun po yung mga brand collab. Example mga kapatid, ako dati nag-collab ako sa Pringles, sa Master Facial Wash, sa Poco, sa Huawei, and mga kapatid natin, yun po ang brand collab manager. And sa Creator Studio natin, makikita nyo guys na may portfolio doon. So syempre mga kapatid, as a company, mga kapatid natin, malaking bagay na may laman yon. Syempre mga kapatid, makikita ni company na, okay, si Boss Lucio nakapag-collab na sa Huawei, and then ganito. So pwede naman siya siguro may pag-collab sa amin kasi kami ay Samsung. Gets nyo ako mga kapatid natin? Para nakikita ng mga company yung linya mo, kung saan kang dapat papuntang mga brands. Hindi naman po pwede lahat ng brands ay makuha mo, kasi depende yan sa linya mo or yung content na ginagawa mo o yung pinapakita mo sa tao. So ngayon mga kapatid, may mga umaabuso niyan. So guys, nilalagyan nila ng mga brand collab manager yung mga stream nila, mga post nila na paid event or mga nakatag sponsor mga kapatid natin. So guys, pag ganyan yung ginagawa nyo, again, okay lang naman. Halimbawa guys, nag-post ako ng picture ng SIM card ng Globe, and then guys, tinag ko po as a sponsor si Globe Telecom o si Globe Philippines, kung ano man ang page nila guys, and okay lang naman yon. And then guys, lalabas yon na sponsor. So ngayon mga kapatid, ito na ang mangyayari sa inyo. So nakakatuwa, sponsor yung inyong post, pero hindi ninyo alam dahil tinag nyo po si Globe Philippines or Globe, ewan kung ano man yung page nila, basta nakita nila yan at dinicline nila yan guys, na hindi naman sila nag-sponsor sa post mong yan, monetize ang page mo. Alam mo na yung consequence. Again, alam naman natin yung mali. Once na may ginawa tayong mali, alam nyo na, demonetize or magkakaproblema agad yung ating mga page. So aside doon mga kapatid natin, wala naman ng ibang dapat pang ituro about the Creator Studio. Okay, yan lang naman yung mga kailangan ninyong malaman guys na importante. Actually guys, yung insight medyo madali nang aralin yan. Actually dapat magaling ka lang sa math. Kasi mga kapatid, sa insight it's puro numbers. That magaling kang tumingin ng graph. Yun lang siya mga kapatid natin, yung insight. Yung retention mga kapatid, yan po ang inyong stats. Diyan nyo po makita yung mga loyal ninyong audience, yung mga laging nandyan, and kung ilang beses sila tumatambay, kung gaano katagal tumatambay yung mga viewers ninyo. Sa retention nyo po makikita ang lahat ng yon. And dyan nyo rin makikita kung malakas ba ang followers o ang share sa inyo. So may mga streamer or may mga page na malakas ang share. Meron din naman mga streamer guys na onti ang share pero ang lakas nila sa mga followers nila, or na ma-maximize nila yung followers na meron sila. Yun yung makikita yon sa graph, the insight ng Creator Studio.
Studio. So may mga bago pang features guys ang Creator Studio, pero ito nga ay para lang sa mga naka-new page experience. So guys, again, hindi ko muna gagawan to ng video kasi guys, hindi pa naman totally lahat is naka-page new experience. So may vlog na ako dyan mga kapatid natin, ayan yung new page layout o yung mga bagong page mga kapatid. Yung nasa gitna na po yung profile picture. Pero aside doon mga kapatid, once na naka-new page experience na kayo, marami ng mga bago sa Creator Studio nyo. And guys, hindi ko pa yun maituturo ngayon dito kasi some of them it's a bug pa, dahil nga guys, hindi pa lahat ng user is nakaganon. Meron na mga nadagdag guys na pre-publish and everything, cha-cha-cha. Ang dami guys, ang dami. Next time papakita ko sa inyo. So about the pan subscription guys, I don't know, medyo magulo pa rin talaga siya. Sabi ng iba, it's only invited lang. Sabi naman ng iba, it's 10k. Yung iba naman guys, it's sobrang baba pa lang nila, 3k followers pa lang, pero meron ng subscription. So medyo magulo talaga siya. Hindi natin maintindihan yung tamang requirement ni Facebook regarding sa magkakaroon ng fan subscription. So yun lang naman mga kapatid natin yung mga dapat ninyong malaman, especially the cross post. Yun lang naman talaga yung gusto kong kwento dito sa video na to kasi guys, sobrang lakas po niyan. So yun lang mga kapatid natin. Kung ikaw ay bago dito at gusto nyo pa makita na maraming ganyan at syempre lumawak ang inyong kaalaman about streaming technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!